Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Huwag po natin kalimutan una sa lahat na magtagubilin, humingi ng gabay sa Panginoon para tayo patnubayan sa ating pong mga paggawa. At mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. At ngayong araw po ay makakasama naman natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI Itogon Benguet Chapter para tayo po ay sama-sama namang sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan ng tulong sa dako po na yan. Naroon po ang ating representative, kasama po ang ating mga kapatid dyan sa Itogon Benguet, si Brother Dominic Avenido. Good morning, Brother Dominic. Rise and shine. Good morning Kuya at rise and shine sa ating mga kasambahay. Naririto po tayo sa Barangay Ukab, Itogon, Benguet upang magdaos ng ating free haircut at libreng paalmusal sa ating mga kababayan. At nasa likuran ko po Kuya ang ating mga volunteers ng MCGI Benguet Chapter upang mamahagi ng pag-ibig sa ating mga kasambahay. Pero bago yan mga kasambahay ay babati muna kami ng 3, 2, 1. MCGI shares, MCGI shines, rise and shines, Kuya, layat, pag-ibig. Back to you po, Kuya. Maraming salamat po, Brother Dominic, at sa inyo lahat, mga kapatid, na natin ngayon upang makiisa na tayo ay maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. Babalikan ko po kayo in a little while para alamin sino po ang ating mga sasaklolohan sa dako na yan ng Benguet. At isang matamis at malasang merienda muna po ang ating ihahanda ngayong umaga. Ang tawag nila ay Milky Cheese Turon. Paano ba itong ginagawa? At ano ang sikreto sa malutong at creamy na laman nito? Panoorin po natin sa ating Cook It Right. Mayong buntag, Kuya! Rise and shine, makasangbahay! For this episode ay gagawa tayo ng simple and quick recipe na paborito ng aking mga kaibigang singers. Nakakaaliw gawin at magwawagi ka sa sarap. Yes, and this is a modern version of our traditional turon. And this time, with a twist of milk and cheese. Ang tawag sa recipe na ito ay Milky Cheese Turon. Kaya pag hinihintay natin, Ate Sara, tara, magluto na ta! Let's cook it right! Sa isang mixing bowl ay ilagay ang mga sliced banana at langka. Saka timplahan ng brown sugar. Haluing mabuti. Ibalot sa lumpia wrapper ang banana langka meat na natimplahan ng sugar, tsaka ang cheese. Double the wrapper para ma-secure at hindi ito mabutas. I-deep fry ito hanggang sa maging crispy at golden brown. Let it cool for 5 minutes. I-coat lang ang powdered milk. Then serve and enjoy.
Alright, luto na ang ating milky cheese turon. It is inspired by the Filipino love for cheesy desserts. At sikat ito sa street food or cafe snacks. Yes, maganda itong pangnegosyo. Milky na, cheesy pa! Mas maganda kung tikman na natin. Kaya tara, kain na tayo. Yes! At huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Milky, eat it, but don't talk when your mouth is full. Sa atin pong Wonders of Creation, alam nyo ba, meron pong isang hayop na hindi dumadaan sa ganap na pagtanda. Meron pong kakaiba itong kakayahan para mabuhay at maghilom. Kung papaano itong nangyayari at anong hayop ba ito, panoorin natin sa atin pong Wonders of Creation. Nakakita na ba kayo ng isda na naglalakad? O hayop na parang laging nakangiti? Meet the axolotl. Sa unang tingin, mukha itong cartoon character. May maliliit na paa, may feathery na crown sa ulo, at laging happy ang mukha. Tinatawag itong Mexican walking fish. Pero ang totoo, hindi ito isda. Ito ay isang amphibian, kamag-anak ng mga palaka. Pero unlike frogs na nagbabago ang anyo paglaki, ang axolotl ay unique. It refuses to grow up. Parang si Peter Pan ng Animal Kingdom. Welcome sa Wonders of Creation. Ngayong araw, kikilalanin natin ang isa sa pinaka-cute at pinaka-misteryosong likha ng Diyos. Sa biology, may tinatawag na metamorphosis. Alam natin yan sa mga paru-paro at palaka. Yung tadpole, tutubuan ng lungs, mawawala ang buntot, at aahon sa lupa para maging frog. Pero ang axolotl, iba ang trip niya. May scientific condition sila na tinatawag na neoteny. Ibig sabihin, inaabot nila ang sexual maturity nang hindi nawawala ang kanilang baby features. Yung mga feathery na sanga sa ulo nila, those are actually external gills. Ginagamit nila yan para huminga sa tubig. Habang buhay silang namamalagi sa ilalim ng tubig, they retain their youth forever. Imagine kung sa tao ito nangyari. It's like becoming an adult but keeping the look and energy of a teenager. God designed them to defy the usual rules of nature. Pero hindi lang pagiging cute ang talent ng axolotl. Meron silang isang superpower na gustong-gustong gayahin ng mga scientists. They are the masters of regeneration. Kapag nasugatan tayo, nagkakaroon tayo ng peklat o scar. Pero ang axolotl, kapag naputulan sila ng paa, buntot, o kahit parte ng kanilang puso at utak, kaya nila itong patubuin ulit nang walang peklat. Perfect copy. Within a few weeks, bone, muscle, nerves, and skin, lahat bumabalik. It's as if nothing happened. Because of this, tinuturing silang holy grail sa medical research. Scientists are studying them, hoping to find ways to heal human injuries. Isipin nyo, sa isang maliit na hayop na ito, nilagay ng Diyos ang sikreto ng total healing. Pero sa kabila ng kanilang superpower, may malungkot na katotohanan. Ang mga axolotl ay critically endangered. Sa wild, matatagpuan lang sila sa iisang lugar sa buong mundo. Ang Lake Xochimilco sa Mexico.
dahil sa pollution at pagkasira ng kanilang tirahan. Paubos na sila sa kalikasan. Ironic, di ba? The animal that can heal itself from almost anything cannot heal its own dying home without our help. Paalala ito sa atin na bilang stewards of creation, we have a responsibility. Ang mga obra maestra ng Diyos, kailangan nating ingatan. Ano ang matututunan natin sa axolotl? Una, restoration. Napakaganda ng mensahe ng regeneration. It reminds us that God is a God of healing. Gaya ng sabi sa Psalm chapter 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Kung ang maliit na hayop na ito ay binigyan ng Diyos ng kakayahang mabuo muli matapos masugatan, how much more tayo? Whatever damage life has caused us, physically, emotionally, or spiritually, God can restore it. Hindi lang basta tapalan, kundi gawing bago ulit. Just like the axolotl, we are designed to be restored by our Creator. So next time you feel broken or discouraged, remember the smiling walking fish. There is always hope for healing. Ito ang wonders of creation. Until next time, manatiling humahanga sa ganda ng likha ng Diyos. Meron po mga pangyayaring sobrang bigat na bigla na lamang pong nakakaapekto sa ating mga kaisipan at sa ating mga damdamin kahit na pagkatapos na po ng mga insidente. Ito po yung tinatawag nila na acute stress disorder. Kung paano itong nangyayari at ano yung mga palatandaan na dapat nabantayan, panoorin po natin sa ating Now You Know. Ang matinding kaba, paulit-ulit na alaala ng isang traumatic na pangyayari, hirap makatulog at biglaang pagkaramdam ng takot ay hindi dapat baliwalain. Maaaring ito ay mga senyales ng acute stress disorder. Pero ano nga ba ang acute stress disorder at paano ito naiiba sa normal na stress? Ang acute stress disorder ay isang mental health condition na maaaring maranasan ilang araw hanggang isang buwan matapos ang isang traumatic na pangyayari tulad ng aksidente, sakuna, karahasan o bigla ang pagkawala ng mahal sa buhay. Kabilang sa mga karaniwang sintomas ng acute stress disorder ang matinding anxiety o takot, flashbacks at bangungot, emotional numbness o pagiging manhid, pagiging iritable at hirap mag-concentrate, at pag-iwas sa mga bagay na nagpapaalala ng trauma. Maaari ring makaranas ng physical symptoms tulad ng mabilis na tibok ng puso, pagsakit ng ulo o tiyan, pagkahilo o pagsusuka, paninikip ng dibdib, pagpapawis at panginginig. Mas mataas ang panganib ng ASD kapag mga direktang nakaranas ng trauma, may history ng anxiety o depression, at kulang sa emotional o social support pagkatapos ng insidente. Mahalagang magpatingin agad sa mental health professional kapag ang mga sintomas ay nakaapekto na sa araw-araw na gawain, tumatagal ng ilang araw at hindi humuhupa, nakasasagabal sa trabaho, pag-aaral o relasyon. Karaniwang sinusuri ang acute stress disorder sa pamamagitan ng psychological assessment at clinical interview upang matukoy ang tamang diagnosis. Kabilang sa paggamot ng ASDI, counseling o psychotherapy, stress management techniques, at gamot kung kinakailangan upang maiwasan ang paglala nito at maging post-traumatic stress disorder.
Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na healthcare professional sa inyong lugar. Kung minsan, mas nakatutok tayo sa ating mga kahinaan. Kaya po hindi natin napapansin yung ating mga kalakasan naman. Pero papaano nga ba natin makikilala yung ating mga strength at papaano itong nakakatulong sa tama nating pagdedesisyon sa buhay? Alamin natin sa atin pong You Can Do It. Kaya ko ba ito? Makakaya ko ba ito? Ito ang kadalasang tanong kapag tayo ay may duda sa ating sarili na kung minsan ay hindi na natin gagawin dahil nawawalan na tayo ng pag-asa. Pero paano natin malalaman kung hindi susubukan? Ika nga, hindi lang sa lakas ng pangangatawan malalaman kung ikaw ba ay malakas, kundi pati na rin mentally and emotionally. Here are some tips on understanding your strength. Look at what you survived. Simulan mo sa kaunti. Halimbawa na nito ay ang pagjo-jogging, na dahil sa consistent mo na itong ginagawa, ay nakakaya mo nang sumali sa mga marathon. Notice your quiet wins. Sa mundong maraming away, maraming gulo, maraming usapin, staying kind and choosing peace counts more than loud achievements. Stop measuring yourself by others. May iba't iba tayong daan na tinatahak. Kung ang iba ay nakikita mong nakakaya nila, ay huwag mong ikumpara ang iyong sarili. Bagkus, gawin mo itong inspirasyon. Ask for help when needed. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Strength grows when it's supported. You keep going. Kahit pagod at puyat, pero ikaw ay nagpapatuloy. That persistence, especially on ordinary days, is real power. Hindi ka nag-iisa kung ikaw ay nanghihina. Lalo na sa panahong hindi mo na kaya, ay dapat i-grab mo ang opportunity na ito na humingi ng tulong sa Diyos. Dahil ayon sa Filipos 4:13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. You can do it! Balikan na natin ang ating mga kapatid sa dako po naman ng Itogon Benguet at alamin natin sino po ang ating sasaklolohan kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Muli po, balikan natin si Brother Dominic Avenido. Brother Dominic, good morning once again. Rise and shine. Good morning Kuya at rising sun sa mga kasambahay. Sa ngayon po ay patuloy po tayong nagbibigay ng ating mga libreng serbisyo dito sa ating venue sa Barangay Ukab, Itogon, Benguet. Naka-station po tayo sa may turning point ng jeep malapit sa evacuation center po dito sa may Barangay Ukab, Itogon. Sasalubong po ang ating free breakfast para sa ating mga kababayan. Habang naghihintay po sila sa pila sa jeep ay pwede po silang mag-almusal dito sa ating breakfast area. At pupuntahan naman natin po yung dako kung saan ay dito naman po nakapwesto po Kuya ang atin pong libreng gupit para sa ating pong mga kababayan dito sa Ukab, Itogon, Benguet. Dito po nakapwesto yung ating pong free haircut. At sa ngayon po nakikita nyo po Kuya ay may mga kababayan po tayong hanggang sa mga oras na ito po ay napagsisilbihan po ng ating libreng gupit. Ito po, yan po ang ating pong areang pinagsagawaan ng ating pong mga libreng serbisyo po sa mga kababayan po natin dito po sa Ukab, Itogon, Benguet. At dito pa rin po sa sinasagawang libreng serbisyo po sa Ukab, Itogon, Benguet. Kapiling po natin si Tatay John, isa po sa mga residente po rito na napagsilbihan po ng libreng gupit po.
Tatay Jun, ano po ang masasabi po natin dito po sa sinasagawang ating mga libreng serbisyo po dito sa dako ng UCAB, Itogon, Benguet po? Una sa lahat, Happy Sunday. Ang masasabi lang sa MGCI Cares, ayos yung pagpunta nila doon. Nagpapasalamat kami kasi kayo ang dumaan dito sa amin para ng libreng agahan, merinda, saka yung mga libreng gupit. Marami kayong natulungan dito. Nagpapasalamat kami sa inyo. Binabati ko pala yung kababayan ko dito sa Keystone, Midas. Salamat sa kanila na nag-servisyo sila dito. Salamat po sa Diyos, Tatay Jun, at yan po ang isa sa napagsilbihan po natin dito sa UCAB, Itogon, Benguet. Salamat po sa Diyos, Kuya. Back to you po. Maraming salamat po once again sa inyong lahat dyan sa Itogon, Benguet. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magpatuloy lamang tayo ng ating sama-samang pagsisikap na tayo po naman ay makaabot sa ating mga kapwa-tao. Ano man ang kanilang lahi, wika o relihiyon, tayo maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa kanila. Salamat po at dalangin namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Keep on shining and keep on caring. Tunghayan naman natin ang kwento ng pagsisikap ng isang single mom at kung paanong napagtapos niya sa pag-aaral ang 3 anak sa pamamagitan po ng pagbabuy and sell at pagbebenta po ng peanut butter. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Maria Gina Manabat, 54 years old, nakatira po sa Imus, Cavite. Dati po, nag-work ako sa isang bangko sa Ayala. Pero dahil nagkaroon na po ako ng family, nagbuntis ako hanggang sa naging 3 na yung baby ko. So na-stop na po ako dun. After nun, nag-apply po ako ulit. Na-hire naman ako sa 2 company. Bali, ang pasok po namin nun alternate. Itong week na to, yung isang company, yung next week, isang company naman. Bali, ang pasok ko po nun 5 o'clock hanggang mga 11 o'clock. So, nakakauwi po ako 12 midnight na. Kaya po nung nagtatrabaho na ako, kahit paano, maganda naman po yung pasahod. Kahit paano na ano ko na po yung pagkain namin, nakalipat na rin kami ng mauupahan na medyo maayos. Hanggang yun, sa nagdire-diretso na po. Pag pumapasok po ako, may mga dala po akong paninda. Halimbawa, yung isang kaibigan ko po, nagtitinda siya ng mga hanger. Kinakausap ko siya, baka pwede akong magbenta. Papatungan ko. Tapos ang ginagawa ko po, alukin ko yung mga kasama ko sa trabaho. Nagpapa-order ako sa kanila ng hanger or kahit na ano pong mga imported goods. Tapos meron po akong friend na nakikita niya yung hirap na sitwasyon namin na yung sahod ko hindi mapagkasya kasi yung bayad sa bahay, ilaw, tubig. Ang ginawa niya po, kinausap niya ako na mamimili kami ng mga paninda pero ako ang magtitinda, siya lang ang mamumuhunan. Tapos doon ko yun binaalok sa trabaho ko. Tapos pag nag-remit ako sa kanya, binibigyan niya rin ako. Kaya parang may extra pay po ako. Tapos lagi pong ganun na nagbibenta. Minsan namimili kami sa Divisoria, mga damit. So parang na-stop na yun. So wala na akong pagkakakitaan. Ang ginawa ko po, nag-aral ako sa TESDA. Inaral ko po yung native delicacies. Tapos isa po yung peanut butter po sa naituro sa amin. Kaya yun po yung inaral. Nung una po, sa mga kakilala lang, dito po sa mga kapitbahay, na-order din sila. Tapos hanggang sa yung mga friend ko po na nakakatikim, na ipapasalubong nila sa mga kamag-anak nila na nasa ibang bansa, na ipapadala po yung peanut butter. So, every time na may uuwi, lagi silang umu-order niya na dila sa ibang bansa.
Ang madalas ko pong gawin 10 kilos eh. Nakakagawa po ako ng 32 pieces na medium size na peanut butter. Bali, ang benta ko po ng peanut butter, medium size lang po siya, 130 pesos po. Na ipapandagdag ko po siya sa mga bills, ganun po. Tsaka kahit po paano sa pag-aaral nila na ibibigay ko sa pampaon, ganun. Mga scholar po sila ng college. Parang kinausap ko sila na tulungan niyo yung sarili niyo. Kasi hindi nahihingi. Kung ano man yung tagumpay ng iba, kailangan niyo pagsikapan yun. Tapos yun, nagsikap po sila na makatapos sila ng pag-aaral. Sa tulang ng Diyos po, maayos naman po yung mga trabaho nila. Nakakatulong din po kasi katulad po ngayon, wala na akong work kasi may edad na po ako. Hindi na po ako pinapayagan ng mga anak ko na magtrabaho. So yan lang din po yung aking income na hindi naman nanggaling sa kanila. Pero tinutulungan din nila ako kasi minsan may mga umu-order sa office nila. Kapag may sobra lang na ilang peraso na hindi nasama sa order, yun lang po yung may aalok-alok ko. Pero kung tutuusin po, marami pong order. Bali po yung paggawa ko po ng peanut butter, ano pa po yun before pandemic. Siguro po mga nasa, na siya, 1 decade na rin. Sobra po ako nagpapasalamat sa Diyos kasi yung mga hirap na dinanas ko, hindi ko po akalain na malalagpasan ko po yun. Kasi talaga pong as in, dapang-dapa po. Hindi ko po nakita yung sarili ko na malalagpasan ko po yun. Tapos yung mga anak ko po, lumaki mga mabubuting anak. Natatanim sa isip nila yung mga pangaral na sinasabi ko sa kanila. Mapapayo ko lang po na sa katulad ko na mga single mom, kung ano yung pwede niyo pong magawa para sa makadagdag sa pang-araw-araw nyo, para makatustos sa mga anak nyo, gawin niyo po. Huwag niyo na pong isipin yung nakakahiya, kasi mas maganda po yung may sarili ka talagang kita. Tsaka dapat po magkaroon kayo ng quality time sa mga anak nyo, lalo pa po kapag mga bata pa. Kasi iti-treasure po nila yun kapag malalaki na sila. Palagi lang po ako nananalangin. Palagi po siya may kinakausap na gabayan niya po ako. Kung ang purpose ko sa buhay ay maitagoy ko yung mga anak ko, sana po gabayan niya po ako. Ipagtiwala po natin sa Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa at takipan lang po natin ng sipag at syaga. Laban lang. Sa ating pong viewpoint muli, nagtanong tayo sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue. Kung ano ba sa tingin mo ang kalooban ng Diyos na dapat gawin ng tao sa mundo? Pakinggan natin ang kanilang mga kasagutan at alamin din natin kung ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Bukod po sa Diyos, sila din po yung pwede nating lapitan. Panahon para sa atin na i-handle po natin yung buhay natin. Mag-focus tayo sa Kanya and lagi natin siyang alalahanin din. Pag-spread po ng gospel, the love and yung pagiging mabuti po. Huwag po tayong mag-judgment sa mga tao. Makilala natin siya, tanggapin natin siya sa puso natin, at i-spread natin kung ano yung magagandang balita. Po is yung makilala po natin siya bilang tagapagligtas natin sa mga kasalanan natin. Kasi 'di ba po, simula po nung ipinanganak tayo dito sa mundo, tinuruan na po tayo ng mga magulang natin na kilalanin si Lord bilang Savior natin or yung Diyos na lumikha sa atin, nagligtas at tinulungan tayo para mawala yung mga kasalanan natin noon. Kaya nabubuhay tayo ngayon. At ito yung purpose natin na makilala natin siya, tanggapin natin siya sa puso natin, at i-spread natin kung ano yung magagandang balita galing sa Kanya. Tayo po dito sa mundo, tayo po yung kasama po natin, yung mga kapwa din po natin tao. Sila din naman po natin yung makasama po natin sa mga problema. Bukod po sa Diyos, sila din po yung pwede nating lapitan. Kaya po, kung ano po yung gusto nating ibigay sa kanila, ay din po yung dapat
malanasan natin. Yung golden rule po na kung anong gawin mo sa'yo, huwag mong gawin sa iba. I think God wants us to use our purpose dito sa mundo because He created us in His own image and He wants us to follow and use our layunin po dito sa mundo. Magkaroon tayo na pabalik po sa prinsesya po niya. Kasi yung buhay natin dito sa mundo, ito yung panahon para sa atin na i-handle po natin yung buhay natin para mababalik tayo at nakatira po sa prinsesya po nila. I-testify po sa sinabi po ng kasama ko po. And kami po as a missionaries is nagtuturo din po kami or nag-share po kami ng patungkol po din po sa Ebanghelyo ni Jesucristo and ganoon din po na masaya din po kami na i-share sa ibang tao na yung pinakamaganda din pong gawin natin dito sa mundo is yung pag-keep ng Sabbath Day Holy. Kasi ito po yung isa din po sa kautusan ng Diyos na kailangan natin gawin. Kasi po sa panahon natin ngayon no, na yung Sunday, ito po yung parang nagiging workaholic na tayo sa araw na iyon. Pero yung gusto ng Diyos is mag-focus tayo sa Kanya and lagi natin siyang alalahanin din sa pamagitan din po ng pagsisimba and ganun din pag-pray. Yung pag-spread po ng gospel, which is yung salita po ng Diyos. Ayun po yung pinagkakaloob po sa atin ng Diyos. Yung parang first na utos niya po sa atin na i-spread po yung salita niya na para marami po yung maniwala po sa Kanya, na marami pong manampalataya po sa Kanya, yung mga followers niya po. Para po marami pong mapunta sa heaven, maligtas po, gawa din po ni Jesus. For me po is the love and yung pagiging mabuti po sa bawat isa. Sa panahon po ngayon kasi is madami na pong masasamang tao, like which is kung ano po yung nagawa ng isa is ginagaya na po nila. So for me po is kailangan po is yung love and yung pagiging respeto din po sa bawat isa. Yung sa judgmental po sa mga tao po. Kasi po, hindi po natin alam yung mga problem po ng ibang tao kung makapag-judge po tayo. So sa tingin ko po, yun po yung pinagkalooban po ng Diyos na wag po tayong mag-judgment sa mga tao po dahil po may kanya-kanya po tayong problem. So hindi po natin alam kung makakasakit po tayo ng iba. About po sa fund, sa money, and yung sa Philippines po, like yung nagka-corruptions po is yung pagiging po ng mga nasa itaas na which is isipin naman po nila yung mga nasa ibaba po na which is imbis na ibulsa po nila is po nila dun sa mga nangangailangan po talaga para mabago po talaga yung sistema. Maraming pag-aaral sa psychology at social science ang nagpapatunay na ang tao ay mas nagiging fulfilled kapag siya ay namumuhay na may malasakit, katarungan at layuning hindi lamang para sa sariling interes. Kapag tumutulong ang tao sa kapwa at gumagawa ng mabuti, tumitibay ang ugnayan niya sa iba at nagkakaroon ng mas malalim na saysay ang buhay. Pero ayon sa Biblia, ano kaya ang kalooban ng Diyos na dapat gawin ng tao sa mundo? Ano ang kalooban ng Diyos na gawin ng tao sa mundo habang nabubuhay ang tao? 2:10 ng Efeso, ganito nakasulat. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Tamo, ang ganda-ganda ng sagot eh. Anong dapat gawin ng tao habang nabubuhay? Sabi ng Apostol Pablo sa salita ng Diyos, tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Habang buhay tayo, lalakad tayo ron. Alin yun? Gagawa tayo ng mabuti. Habang buhay tayo, mabuti ang gagawin natin sa kapwa, sa magulang, sa anak, sa kapatid, sa kaibigan, sa kapitbahay. Lahat ng pwede nating gawing mabuti, gawin natin. At bahala na ang Diyos sa atin pagdating ng paghukom kasi lahat ng mabuting gawa, hindi magbubunga ng masama. Gagantihin ng Diyos ng kabutihan ang bawat gawang mabuti ng tao. Sa atin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa, isang social experiment po ang muli nating isinagawa. Binti lang pera natin. Pila man ito po? Isara? Isara. Sierra. Meron kang pera?
Wala mong kwarta, te. Napa may pamasahe? Kanila. Dala, sulat na. Te, kulang ko nga mong kwarta, te. Sige, pamasahe na yun. Salamat, te. Tigpilang kanon. 15. 15. Oh, pero kamoy mo koan, igo-igo yun na ninyo. Di gani mahurot o. Kulang mo lang. Bali 20 inyong paliton. Kamu duha mga on. Oh, sige, ato pa iguan ang 20 ninyo. Sulod na lang mo. Sama inyong gulay lang ang hatag sa inyo. Wala man may kwarta, te. Sige lang, nag-aanta lang mo. May pagkuha mo kutsara. Oh, bahina na lang na ninyo. Meron kang pera? Pangaon mo? Wala man may kwarta, 20 na. Namoy luto dara. Wala pagitan. Wala man may kwarta. Kamu doa. Wala ko lang ang kwarta. Walang kwarta na mo. Salamat, te. Ay mga itabang, labi nag mga bata, mga tiguang, dapat lang po na sila tabangan. Bisan pag ginagmay kay dako na kay na para sa ila. Bisag walay kapalit. At least nagtusa nimo. Wa ka nang kuan og naay kapalit. Ipadayon lang kung sa imong kuan basta kay di lang jud ka magkuan nga na kay gitapakan nga lain tao. Ipabayad ko lang na mo. Magbalo mo sa school. Salamat, Nay. Salamat, te. Salamat, te. Sierra. Wala ko'y kwarta. Ay, kita kayo doktor ay. Ito takot eh. Salamat, ya. Nakarelate ako sa ganung situation nila kasi dumanin ako sa estudyante, siyempre mahirap. Pumasok sa eskwelahan kahit gutom, pumasok kahit walang baon yun po. Parang nakita ko sarili ko sa kanya dati.
Kapag hindi kaya ng pamilya, sumika pa rin, wala na, libre naman mangarap, saka idead lang ang kahirapan para maabot natin ating mga pangarap sa buhay. Pag nakikita ko kung anong dapat na gawin ko na lang. Kasi pag naisip ko lang kasi, pag gumawa ka ng mabuti, babalik din yung mga good deeds na ginawa mo sa iba. Sabi ng Diyos, painumin ang nauuhaw, pakainin ang nagugutom. Ngayon po ang ating pasimula ng mass indoctrination. Ito po'y pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po'y mamayang gabi na, no? Alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time. Sana po'y mapaunlakan ninyo kami, maibahagi namin sa inyo ang mga bagay at mga katwirang sinasabi at itinuturo ng banal na kasulatan tungkol po sa mga kautusan ng ating Panginoong Hesus at iba't ibang mga bagay na dapat nating malaman mula sa mga aral ng ating Panginoong Jesucristo sa banal na kasulatan. Sana po ay mapagbigyan nyo kami. Mamaya po yan, 7 p.m. Philippine Standard Time. Ang segment po nating Rise and Shine dito po sa Good Morning Kuya ay sumasa inyo naman every Monday alas 6 po ng umaga. At ganoon din ang serbisyong bayanihan po naman sa pagpapatuloy ng ating po mga public services, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 po ng hapon. Ang ating po namang MCGI Charity Center sa Valenzuela City ay nakabukas po every Monday. Kaya po ngayon ay tuloy-tuloy ang ating pong serbisyo sa ating mga kapwa-tao. Ano man po ang wika, lahi, kulay o relihiyon, open po ito para sa atin. Kung meron po kaming munting maipaglilingkod, wala po itong bayad. Nag-start na po ang ating registration kaninang alas 5 ng umaga. Tatagal po yan hanggang alas 9 at lahat po na makakapagpa-register bago ang ating cut-off ay atin po namang tatapusing mapaglingkuran sa tulong at awa ng Panginoon. Huwag po kayong mag-alala, wala kayong iintindihing anuman pong bagay na kailangan po ninyong ibigay sa amin, ibalik sa amin. Hindi po tayo naghihintay ng anumang kapalit at wala pong bayad ang lahat ng ating mga serbisyo dyan. May libre pa kayong pagkain habang kayo po ay naghihintay na mapaglingkuran. Samantalang ang MCGI Charity Center po sa Quezon City ay naglilingkod naman sa atin sa ating mga kababayan dyan po sa number 35 Reliance Barangay, Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday po ito. At ganoon din po ang ating registration 5 to 9. Samantalang sa Marikina naman po, ang ating MCGI Charity Center ay nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday naman po tayo dyan. Pero sa atin pong MCGI Diagnostic Center sa Apalit, Pampanga, ito po'y open Monday to Friday para po makapaglingkod sa ating mga kapwa-tao. At ang atin pong medical mission naman this coming February 9 ay gagawin natin sa Mulawin, Orani, Bataan. Ito po ay magpapasimula rin ng 5 o'clock in the morning hanggang alas 9 po ng umaga. Samantalang MCGI Free Store sa Bagak, Bataan po ay nandyan po sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Yan po naman ay open ng Tuesday and Thursday, alas 9 ng umaga hanggang alas 12. Alamin lang po natin yung mga procedures. Kailangan po kasi ay meron tayong pre-registration at meron tayo pong dala-dala na mga stub na naibigay na po sa atin para po magamit naman natin diyan po sa ating free store. Wala po yung perang babayaran kayo. Meron lang po kayong dalang mga coupons na yun po naman ay binibigay din po ng libre yun. At yan po ay maaaring i-claim sa atin pong free store dyan sa lugar po ng Bagak, Bataan. At sa darating po ng mga pagkakataon, atin po namang mabuksan pa din yung iba pong mga free stores natin sa iba't ibang mga dako. Tabayanan nyo lamang po sa tulong at awa po ng Panginoon. At sa pamamagitan po niyan ay muli nagpapasalamat tayo sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Manatili pong nakaantabay sa iba pang mga segments ng atin pong programang Good Morning Kuya in a little while. At mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. On that note, iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala na sa kabila ng pagod at mga pagsubok, may tagumpay na naghihintay sa sino mang susunod sa kalooban ng Panginoon.
sa kanya pong rendition ng awiting Magwawagi. Narito po si Sister May Mendoza para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po. To God be the glory. Good morning. Isa'y may pinagdaraanan, may mga hirap, mga kalungkutan, may nangungulila, may namamanglaw, at ang pagluha ay hindi mapigilan. May mga hating gabing hindi mapaibig, minsa'y nahihina at pagod ang isip. Pagtibok ng puso ay tila bumibilis, pagkat hindi tiyak bukas na sasabi. Mabuti na lamang at diwa ay napungkaw, nang maramdaman ang iyong pagmamahal. Ang mga pangamba'y hanggang na naibsan, dahil sa pag-asa di kami iiwan. Kami magwawagi kung iyong sasamahan, at sa aming